Amen. Tayo na po tayo lahat. Magandang umaga po sa atin lahat. Mabuti po ba ang Panginoon sa buhay natin? Amen. Tayo po tayo para po sa ating panalangin. Ikit po natin ang ating mga mata. Tayo po yung mananalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus na makapangyarihan sa lahat. Lord, muli Panginoon, nagpapasalamat kami, Lord, sa panibagong araw na binigay mo sa buhay namin, Lord. Lord, muli Panginoon, dalangin namin, Lord, nawa sa araw na to, Lord, ang iyong salita, Panginoon, ang pumasok sa puso at isipan namin, Lord. Maging, Lord, sa mga darating, Lord, hipuin mo ang puso nila, Panginoon, at ipaalala mo sa kanila, Panginoon, na dapat purihin kanila at pasalamatan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa pagpuprovide sa pangangailangan namin sa araw-araw. Pagbibigay ng wisdom, knowledge, Panginoon. Patawarin mo po kami, Lord, kung kami man, Lord, ay nagkulang sa isip, salita, at sa gawa, Panginoon. Lord, dalangin, Panginoon, namin, ipuin mo ang puso namin, Lord. Ano man ang naiwan namin gawain, Lord, naniniwala kami, Lord, na walang imposible pagdating sa iyo. Maraming salamat, Lord. Sa iyo namin, Lord, pinagkakatiwalan lahat. Sa pangalan ng Jesus, ang lahat ng anak ay magsabi na Amen. Tawagan ko po si Cedric para po sa script po. Yes, Lord. Tayo po ay may mga dalang Biblia o Bible. Maaari po ba natin buksan sa awit 148 verse 1 to 4. Ito po ang nakasulat. Purihin si Yahweh, purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. 2. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang burong karamihan. 3. Ang araw at buwan siya'y purihin. Purihin din siya ng mga bituin. 4. Mataas na langit siya'y purihin. Tubig sa itaas, gayon din ang gawin. Siya ang may utos na sila iligain. Kaya ang ngalan niya ay dapat purihin. Kanya-kanyang dako yaw pinaglagyan, at mananatiling doon kailanman. Sila'y susunod sa tugpuling bigay. 7. Amen. Amen. Magandang umaga sa ating mga kapatid. Tayo ba'y pinagpala ng Panginoon? Hindi na naman. Tayo ba'y pinagpala ng Panginoon? Amen. Amen. Nabawin tayo mga kapatid. Nanggagaling sa ating mga puso. Pikit mo yung mata habang inawit ito. Yes, Lord, hallelujah. Lord, salamat Panginoon. Sa isang linggo, Panginoon, iningatan mo kami, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na may gagawin ka sa araw na ito, Panginoon. Hindi kami uuwi, Panginoon, na empty ang aming mga puso, Panginoon. Lord, punuin mo ang puso ng bawat isa na narito, Panginoon. Inuna kanila, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ang balik na pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Lord, I worship you. Salamat, Panginoon, Lord, sa kabutihan, Panginoon. At sa banal mong apoy, Panginoon, kami ay nagpupuri. Hallelujah. Ako'y pag-ibig.
saan ka patungo? Banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos, dalhin mo, saan ka patungo? Saan ka patungo? Banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos, dalhin mo, saan ka patungo? Ikaw ay nandito ngayon, hatid ng presensya, may kalayaan.
ikaw ay nandito. Nandito ngayon, ang kitang presensya. Ikaw ay nandito, ikaw ay nandito. Nandito ngayon, ang kitang presensya. Apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo, saan ka patungo? Bisan pa, banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo, saan ka patungo? Dalhin mo, saan ka patungo? Dalhin mo, saan ka sa simula pa, ika'y naging tapat at palaging pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating, lumiwanag ang dilim. Iyong puno ay iniwan, upang ako'y makabuhay. Tinatanggap kita, tinatanggap kita. Sa pangalan mo may kaligtasan, sa pangalan mo may kagalingan, sa pangalan mo may katagumpayan. Pangalan mo, Jesus, sa pangalan mo, Jesus, sa simula pa, ika'y naging tapat at palaging pag-ibig mo'y sapat.
ikaw ay anak ng Diyos, kung siya'y tatanggapin mo at iinit ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos, kung siya ay tinatawag mo at iinit, di ako mangangamba. Ako ay anak ng Diyos, kung siya ay tinatawag mo at iinit, di ako mangangamba. Ako ay anak ng Diyos, kung siya'y tatanggapin dati na pinili, di tayo magagamba. Tayo ay anak ng Diyos, kung siya'y tatanggapin dati na pinili, di tayo magagamba. Tayo ay anak ng Diyos. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo Jesus, sa pangalan mo Jesus, sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo Jesus, sa pangalan mo Jesus, kung siya'y tatanggapin mo at pinili, ka na magagamba. Ikaw ay anak ng Diyos, kung siya'y tatanggapin mo at pinili, di ako magagamba. Ako ay anak ng Diyos, kung siya'y tatanggapin dati na pinili, di tayo magagamba. Tayo ay anak ng Diyos. Yes, hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon. Tunay nga ng pagtinanggap ka namin, Panginoon, ay nasa amin ang kaligtasan. Lord, salamat Panginoon sa kabutihan mo, Diyos. Manahan ng bawat isa na narito, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, ay punin mo ang puso ng bawat isa na narito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pangalan, Panginoon, ay tunay ng may kaligtasan, kagalingan, katagumpayan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dyan. Amen. Hallelujah. Amen. Awitan natin ang papuri ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Palakpak ko yung kamay. Hindi ka sumayaw. Tumalon. Lumundag. Hallelujah. Amen. O awit at patuloy ng dirigo. Lahat kapoy ni Yahweh. 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 Lumalapit sa presensya ko, nagpupunan. Lahat kapoy ni Yahweh. Yahweh. Yahweh.
nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Siyempre, palakpak ko na malakas ang iyong kamay kapag inaawit ito. Amen! Maawit! Maawit ang pupunin ang diriwa ang lahat. Papunin kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo na tumulan ang lahat. Papunin kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupurihan, sinasambahan. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord! Ikaw ang hari na mga hari. Sige na! Sige, Lord! Jesus! Amen! Magpapalay bubuhos na Yahweh! Hey! Yahweh! Sa kanan niya'y may kagalingan. Yahweh! Yahweh! Sa kanya'y may tagumpay. Yahweh! Yahweh! Isigawan lahat ng nilalang. Yahweh! Yahweh! Pagpapalay bubuhos na Yahweh! Sa kanan niya'y may kagalingan. Yahweh! Sa kanya'y may tagumpay. Yahweh! Yahweh! Isigawan lahat ng nilalang. Yahweh! Yahweh! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Isa pa, ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Ano bang maging panahon, ano bang pagkakataon, ano bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. 1, 2, 1! Araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos.
pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano ang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Thank you, Lord, sa mga awitin, Panginoon, na para sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang itataas namin, masasalamatan, Panginoon. Sapagkat hari ka ng mga hari, Diyos ka ng mga Diyos, Panginoon. Ikaw ang agi sa matangin, Lord, sa langit pangalaman ng Jesus. Amen. Amen. Na-bless po ba tayong lahat? Tunay nga na walang katulad ang ating Panginoon. Maaari na po tayong umupo para po sa susunod nating gawain. Amen. So, alam ko naman po lahat tayo ay pinagpala ng buong linggo. Maraming pagsubok ang nangyari. Ngunit hindi pa rin na naikakaaway kundi ang Panginoon. Amen. So, sino pong una magpapasalamat? Amen. Si Nanay daw po. Tayo nga din basta kay Lord. Amen. Yes, hallelujah. Maraming salamat at narito tayong lahat. Amen. Maging sa ating mga bisita. Amen. Maraming salamat dahil dinala ni Lord ang kanilang mga paa dito sa ating sa kanyang tahanan. So, maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Ako'y nagpapasalamat. Patuloy na nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Lalo na sa pag-iingat niya sa ating mahal na pastora. Na siya patuloy na naghahatid sa atin ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. So, maraming salamat sa pagbibigay niya ng kalakasan at patuloy na lumalakad sa daan ng ating Panginoon. So, nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon sapagkat itong mga nakaraang linggo ay nagpatuloy ang trial sa buhay namin. Ang mga pagsubok, ngunit alam kong hindi pa tapos, may third shift. Pero ang Panginoon na hindi nagpapabaya. Sapagkat hindi niya pinagtatagumpay ang gawa ng kaaway. So, lagi lang tayong magtiwala sa Panginoon. Bagamat, minsan masama din, sumasama ang loob ko dahil bakit ganon na tayo na nga ang nagbigay ng ano sa kanila. Tayo pa rin ang pinapalabas na masama. Pero ang Panginoon ay nariyang lagi siyang nagpapatagumpay sa atin. So, nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon. Itong mga nakaraan na aming pinag-descriptionan sa barangay ay natapos naman ng maayos. So, maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Ganon din sa mga katagumpayan sa mga banal na gawain. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Maging sa aking mga minamahal na pinag-iingatan niya sa aking mga anak, mga apo at mga malugang. Gayon din siyempre sa ating lahat, sa ating mga kapatiran, sa mga member ng ating church. Maraming salamat sapagkat ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa bawat isa. Maraming salamat. Gayon din sa mga pagpapala niya. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At aking ibinabalik ang lahat ng papurit pagsambat. Walang hanggang pasalamat ay sa tanging Panginoong Isus lang. Amen. Meron pa po bang magpapasalamat? Ayun si Kuya daw po. Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang araw po sa lahat. Ako po pala si Edison. Nagpapasalamat ako na una, binigyan ako ng panibagong buhay at nakarating po ako ng ligtas na maayos dito sa kinararawan natin pagtitipon. At nagpapasalamat din po ako, Panginoon, dahil siya po ang nanguna sa araw na to at hindi tayo pinabayaan ng kaaway na
hanggang sana, sa dalangin ko rin po, Panginoon, naway hanggang matapos na to, siya pa rin po ang manguna. Amen. At nagpapasalamat din po ako sa lahat sa pagtanggap niya sa akin. At nagpapasalamat din po ako dahil hindi ko man po sinasadya na napunta rin po ako dito. Na kahit wala pong nag-ano sa akin. Siguro, kalooban din ng Diyos yun. Kaya maraming salamat po. Amen. Meron pa po bang magpapasalamat? Yun nga, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon sa bawat pag-iingat niya sa akin. Kung nasa trabaho ko, lagi akong pinag-iingatan. Maging ganyan din syempre, sa aking anak na si Lucas, na lagi niyang pinag-iingatan, pinagpapasalamat kayo sa ating mahal na Panginoon. At syempre, karapat-rapat lang na lagi tayong magpasalamat sa ating mahal na Panginoon sa bawat pagpapala at pag-iingat niya sa ating mga buhay lahat. Kapag pinagpapasalamat natin sa Kanya yan. At maging ganun din siyempre sa lahat ng kapatiran na nandito na lagi niyang pinag-iingatan, pinagpapasalamat ko sa Kanya yan. Yun lang, kaya kapurihan pasasalamat, binabalik ko ng buong buo sa ating pangalan, sa ating mahal na pangalan ng Jesus lamang. Yan, si Kuya Skip daw po, magpapasalamat din daw po. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Ako po si Steven Maga. Naparito po para makinig po ng aral ng salita ng Diyos. Yun lang po yung pagbati ko po. Yun lang ho. Amen. Yan, meron pa po ba magpapasalamat? Tita. Amen, hallelujah. Ganun nga, no? Pasensya na kasi pause ako kasi nag-concert kami, hindi ako. Nagpapasalamat ako dahil yung sinasabi nilang Steve, no? Kasing laki yata ito nung nakarating sa amin. Kasing laki ni John, ba? O medyo malaki? Siya yung ampon ng tatay namin, no? Tawag nito. Ganun talaga yung tatay namin, mahilig talaga siyang mag-ampon. Pasalamat ako dahil bumalik siya sa amin at kasama natin siya dito, no? Pati yung kasama ni Nunoy sa trabaho niya. Salamat at nakarating ka dito. Napapasalamat ako dahil sa pag-iingat ng Panginoon sa pamilya ko at saka dun sa kahapon na katagumpayan na nangyari sa amin kahapon ng Thanksgiving ng family sa inyo. Salamat at naging matagumpay. At saka yun nga, no, tawag nito, salamat din sa mga kabataan na naghahayo. Sana, patuloy kayong maghayo, di ba? Kasi maraming kabataan talaga dito na, tawag nito na, hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Hindi lang sa matanda, kundi pati sa mga kabataan. Amen? At yun, magpatuloy lang tayo sa ating Panginoon. Amen. Amen. Meron pa po ba? At kung wala na po magpapasalamat, kalabitin mo ang iyong katabi at sabihin, ready ka na ba? Amen. Ready ka na ba makinig ng mensahe para sa'yo? Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tinatawagan ko po si Pastor Rudy. Gusto po kayo? Amen. Ilan naman ang amen nyo? Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Pag malakas ang amen, madali tayong matapos. Amen. Kapag mahina, haba-habaan natin to. Alright, amen! Amen! Tayo po lahat ay pumikit at manalangin. Panginoon, pinapasalamatan ka namin, dakila ang iyong pangalan. Walang ibang pangalan ang maitaas kundi ikaw. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng gawa ng kaaway, pinapalayas namin sa lugar na ito. In the mighty name of Jesus, lukuban mo po kami lahat ng iyong kapangyarihan. Ang iyong banal na dugo, Panginoon, ang siyang lulukob sa bawat isa sa amin. Matagpuan namin ngayon ang dakilang layunin mo para sa amin. Ang iyong mga salita na magbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, at magbago ang aming mga isipan. At Lord, ma-transform din ang aming pamumuhay. Susunod kami sa kalooban mo. Lukuban mo kami lahat ng iyong banal na dugo. Ang iyong spirito ngayon ay sumasa amin. Sa pangalan ni Jesus lahat tayo ay magsabi ng Amen. Alright. Hallelujah. So ang ating pong team ngayon, you are the choice, not an option. Choice ka ni Lord, hindi ka option.
Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka option. Sabihin mo, pinili ka. Alright. Pinili ba tayo lahat? Yung naniniwalang pinili siya, magsabi ng amen. Alright. Hallelujah. Glory to God. So marami po sa atin, ang laging kala natin, optional na lang tayo. Pag wala nang ibang mahanap, yun na lang, tayo na lang, kasi wala na eh. Pero pag mayroon naman, yung mas magaling sa atin, hindi napapansin ng ating kakayanan, kasi option nga lang tayo eh. Ang pinakamasaklap, yung sa relasyon, pamalit, ano ka lang, no? Anakip butas. Ayan. Anakip butas ka lang, no? So, hindi naman talaga ikaw yung minahal, pero dahil sa kailangan ka, kaya nandun ka lang. Alright? Sabihin mo sa katabi mo, gumising ka na. Sabihin mo, gumising ka na. Hindi ka option. No, hindi tayo option. Amen. According to Jeremiah 1:5, bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala na kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Ito po yung prophetic word about kay Jeremiah. Si Jeremiah po ay bago pa man siya isilang, alam na ng Panginoon na prophet na siya. Can I hear amen? Alright, so tignan natin kung paano si Jeremiah tumanggi sa pagpili sa kanya at paano rin niya naman tinanggap ang kanyang calling na pinili siya. Ready na po ba tayo? Alright, sabihin mo sa katabi mo, huwag mo akong istorbohin. At huwag kang cellphone. Huwag kang FB dyan. Alright? Okay? Amen po ba? Yung iba, kahit nasa loob na ng simbahan, kahit kasama na sa simbahan yung boyfriend, ina-update pa rin. Alright? Takot yatang hindi ma-update. Alright? Amen. So God, does God have a plan for me? Meron bang plano ang Diyos sa buhay ko? Of course, kung walang plano si Lord ngayon, wala ka dito. Why you choose me this way? Bakit pinili ako ni Lord? Hindi naman ako magaling mag-English. Hindi naman ako kagwapuhan. Hindi naman ako kagandahan. But ipili ako ni Lord. Ba't sinasabi ng babaeng ito na pinili ako ng Lord? Amen. So, I'm not good enough for this. Hindi naman talaga ako matalino. Tama lang yung talino ko. Minsan nga, ang hirap ko pa pumick up. No? Yung left and right na nga lang, naguguluhan na ako sa left and right. Minsan yung right naging left, yung left naging right. Okay. Actually, we are human. Lahat ng human magsabing ako yon. Ano yung katabi mo? Hindi pala yan human. Okay. Alright. We are very skillful in making excuses. Ang galing-galing natin at hindi tayo papatalo sa mga reasoning. Ang galing nating lumusot. Kasi pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, marami tayong dahilan. When it comes in responding sa ministry, sa calling ni Lord, ang dami nating mga reason, mga dahilan. Bakit ito gagawin ko? Okay na naman ako, tagaupo, ba't kailangan pa ako magsabi, uy, mahal kayo ng Panginoon, simba tayo bukas. Ba't kailangan mo ba itong gagawin? Okay na akong umupo, makinig, magtrabaho, enjoy ako, binata naman ako, dalaga ako, walang stress, kaya ka nga ayaw magrelasyon, ayaw ko nga pumasok sa relasyon dahil ayaw ko ng stress. Alright, bakit ngayon? Kailangan pa ako mag-respond sa calling ni Lord na dapat ko palang gagawin to. Amen po ba? Na nung mabasa mo yung Matthew, sinabi, go and preach the gospel, hindi ka na mapakali, ayoko nang gagawin to. Hindi na ako magsimba dyan kasi inuutusan kami na magsabi kami sa mga tao na mahal sila ng Diyos. Teka lang, makakarating ka ba dito kung wala kang narinig? Amen. Saan ba nagmumulang yung pananampalataya? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. At kung walang ginamit ang Diyos na nagsasalita ng kanyang mga salita, wala ka ngayon dito. Amen. Wala ka ngayon dito. Can you hear amen? Amen? Hindi ka uupo dyan, hindi ka ngayon maganda, hindi ka ngayon guwapo sa paningin ni Lord. Amen. Amen. Kasi wala talagang kagandahan ng taong walang relasyon sa Diyos. Amen. Can you hear amen? Amen. Alright, so enough na ba sa akin ang umatay ng disciple, ng life group, ng core group? Kasi alam mo, sayang lang ang oras ko dyan. Mas gusto ko pa yung oras ko dito. Upo lang ako, pero nananalo ako. Ano yun? Scatter. Okay? Gusto ko to. Ito kasi magpaparamit na ng pera ko. But at the end of the day, ang kawawa lagi sa atin,
kapag hindi tayo nag-grow, hindi tayo nag-response, hindi tayo sumunod kay Lord, ang ating mga kaluluwa. Naintindihan po ba? Nasundan po ba natin? Alright, may kasabihan po. Ito ang kasabihan. Pakiclick nga po. Second. Sabi po ng isang tao na nagngangalang si Ben Franklin, ang sabi niya, he that is good for making excuses is seldom good for anything else. Lahat daw ng mga tao na lagi na lang may dahilan, wala talagang pag-improve, paglago sa kanilang sarili. At sinabi naman po ni Gabriel Morier, sabi niya, he who excuses himself, accuses himself. Yung mga tao daw na laging may dahilan, no? Inaakusahan lagi ang kanilang mga sarili. Bakit nga ba? Kasi kung kaya mo naman gawin, ba't hindi mo gagawin? Kung ano magagawa mo ngayon, gawin mo na ngayon. Kasi ang oras ay, ano po, mahalaga at ito ay ginto para sa atin. Can I hear amen? So Jeremiah had a lot of excuses na hindi pa siya ready na maging prophet. Ang dami ng excuses, sabi niya, hindi siya marunong, hindi ako marunong umarap sa tao, bulol-bulol ako magsalita, tulad ni Moses, no? Bulol-bulol magsalita. Marami siyang na-encounter na mga amumuna, ayoko nga magsalita dyan, Lord, kasi piloso po yung taong yan, no? Nahirapan akong i-deal yung gospel mo dyan. Alright, so ano nga ba ang pagtawag kay Jeremiah as a prophet? And being a prophet is more demanding than a priest. Alam niyo po ba ang trabaho ng propeta ay, nako, mas matrabaho pa kaysa sa pastor, kaysa sa pare. Okay, ang pare po, ang duty niyan ay nandiyan lang sa loob, no, ng church. But when we say prophet, ang prophet po kahit saan po yan iikot, lilibot-libot. Okay, pag sinabi ni Lord, oy, kausapin mo yon, magsasalita ako dyan. Siya po yung nakakarinig sa boses ni Lord at siya po yung magtra-transmit ng word ni Lord. Hindi po yung kagaya ngayon, may manghuhula, may bola-bola. Okay, ang tunay na prophet po ay wala po yung dinatatakutan, basta magsalita yan, basta si Lord ang mag-lead sa kanya. Amen po ba? At malalaman mo na prophet yan, kasi hindi po yan mapakali hanggat wala yung ginagawa. No? Kasi sila po yung nagbabala. Okay? Kapag meron pong mangyayari, ang hahanapin po talaga agad noon ng mga Israelites ay prophet. Kasi ang king, walang magagawa, walang maririnig na boses pagdating sa gerahan kung walang prophet ang magsabi kung paano sila lalaban. So, kailangan nila ng prophet. Amen po ba? Ngayon, kukunti na yung prophet, puro na puppet. No? Mga bulaan. No? Inagamit ang salita ni Lord sa lakal. Alright? Ang ginagamit ngayon, tinatakot ang tao. Okay? Tinatakot ang tao in their good means. Okay? Ang lakas naman magsalita ng babaeng ito, kasama naman siya sa church. Ha? Kapatid, kailangan natin magsalita ng katotohanan. Amen. Amen po ba? Dahil darating ang araw, hindi kayong mananagot, kundi kami ang mananagot. Pero kung gagamitin namin ang salita na ito ni Lord para sa sarili namin, mananagot kami. Pero kung ang salita nito ay totoo, mahahayag ang katotohanan. Amen po ba? Can I hear amen? Alright, so, yung prophet po, ay lagi po nang naririnig ang boses ng Lord. Amen po ba? At ang prophet po, ay nag-address, hindi lang sa lugar, kundi sa buong nation. At ang usually, lagi niya sinasabi, naririnig ko ang sabi ng Panginoon. Ito ang pinapasabi ng Panginoon. Okay? And now, Jeremiah knew that God chose him. That God appointed him. Alam ni Jeremiah, he was known by his name, and pinili siya ni Lord, hinanpick siya ni Lord. Kita nyo dito yung slide natin? Sa dami dyan, siya talaga yung kinuha. Sabihin mo sa katabi mo, kinuha. Anong klaseng pagkuha sa iyo ni Lord? Yung diretso, pantay yung paa mo, o kukunin ka dahil magsiserve ka sa Kanya? Ano gusto niyong pagkuha? Dalawang klaseng pagkuha Kukunin ka ni Lord dahil gagamitin ka, o kukunin ka niya dahil forever ka nang makasama niya. Alright? Di na kayo makasagot. Inisip na talaga, ano kayo pagkuha sa akin ni Lord? Okay? Alright? Makinig muna tayo. Amen? Hallelujah. So like Jeremiah and Jesus, nakita nila kung ano talaga ang trabaho nila. Kasi po,
tayo po ay may distinct plan ang Diyos at purpose sa ating mga buhay. Kapag si Lord ang pumili sa'yo, meaning hindi ka option. Naintindihan po ba natin? Pag si Lord ang pumili sa'yo, meaning ikaw yung gusto niya na gamitin. Meaning, kahit alam ni Lord na meron kang mga disabilities, may flaws ka, may mga bagay kang hindi mo kaya, pero kapag kinonal ka ni Lord, tinawag ka ni Lord, ikaw yan. Yung pagtawag kay Diyos, hindi pagtawag sa kanyang kapatid. Ibig sabihin, hindi ka option. So, ang pagpili ni Lord sa'yo ay talagang ikaw ang pinaka-the best. Kaya nga po, bago ka pa man likain o bago ka pa man na-form sa womb ng nanay mo, winner ka na. Sabihin mo sa katabi mo, winner ka na. That was 3 years ago, nung nag-preach po ako about the winning man. Alam niyo po ba na ang dami niyong tinalo? Nung nandun pa kayo sa nanay niyo, nag-uunahan yung sperm cell na pumasok sa egg cell. Science muna tayo ngayon. Okay? Alright? Sa daming nirelease na sperm cell ng tatay mo, isa lang, ikaw lang ang nabuhay. Yung iba nakikipag-agawan, ako mauna. Pero natalo mo lahat yon. At ikaw yung nagtagumpay. Doon pa lang, pagpasok pa lang ng sperm cell, ikaw yon, sa egg cell ng nanay mo, panalo ka na. Winner ka na. Tapos ngayon sasabihin mong, talo ka? Sabihin mong, loser ka? Marami pong nagtangka, pero sino nanalo? Ikaw. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Ikaw yung nabuo. Amen. Can you hear amen? Amen. Ikaw yung nabuo, kaya yung iba dito naging panganay. Amen po ba? Amen. Yung iba naging pangalawa. Yung iba naging pangatlo. Yung iba naging last, naging bunso. Amen. Ibig sabihin, may nanalo sa pamilya na 4, may nanalo na 7, may nanalo na 2, o minsan isa lang ang nanalo. Bakit ba? Hindi lahat nabubuhay. Kasi po, si Lord ang pumilit sa'yo. Can you hear amen? Amen. Dahil pinili ka ni Lord, okay? Ano nga ang dahilan, bakit ka pinili ni Lord? Ano yung katanggian mo, bakit ka pinili ni Lord? Number 1, sabihin mo sa katabi mo, matapang ka. Matapang ka. Nakasan mo, kasapin mo yan. Yung mga sabihin mo, matapang ka. Matapang ka. Matapang ka kaya pinili ni Lord. Ayaw ni Lord, pumili ng hindi malakas ang loob. Amen. Una, hindi malakas ang loob, pero nandun na sa process ng Lord, lumalakas ng loob, nagkakaroon na ng tapang. Amen. Marami dito matapang lang, baglasing eh. Amen. Kasi nakahiram ng espiritu ng alak. Kaya tumatapang. Pero pagdating sa pagsasalita ng word ni Lord, napaka duwag. Amen. Kaya yung amen. Amen. Hindi lang po malalaking taong na-encounter ko, mas malaki pa sa akin. Amen. But by the grace of God, nagugulat po ang lingkod ng Panginoon. Eto mga to, malalaki pa sa akin. Ganun lang ako, kaliit lang ako, ang liit ko lang. Pagkaharap ko sila, alright, pag tinitigan ko sila at sinasabihan ko sila, magsimba ka bukas, brada. Nasabi na agad, upo, pastora, upo. Amen. Okay? At nagugulat ang mga asawa, pastora, ano sinabi mo sa asawa ko? Matgas yan. Sabi ko, magsimba ka, brada. Amen. Right? Amen po ba? Amen. Bakit po? Hindi ko naman masasabi yun kung wala yung boldness, Lord, sa akin. Amen. Kaya yun, amen? Amen. Ngayon, kung gaano ka kaliit, at ganun ka naman desidido na mag-share ng gospel na Lord, walang maliit pag ginagamit ni Lord. Amen. 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 Kaya yun, amen? Buksan natin ang Judge 6:12-16. Okay, mga hukom po yan, mga hukom. Okay, ni Jenna Gorev. Judge. Alright. At nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumasayo, ikaw ay lalaking makapangyarihang may tapang. Amen. Alright. Glory to God. Amen. So tuloy tayo. Hanggang 16 po yan. At muling nauna rito, at sinabi ni Gideon sa kanya, O Panginoon ko,
Kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit nga ang lahat ng ito ay sumasapit sa at tinignan siya ng Panginoon at sinabi, yumaon ka sa kalakasan mong ito at ililigtas mo ang Israel sa kamay ng Midian. Hindi ba kita sinugo? Si Gideon po ay may takot. Kasi nabalitaan niya na ang Midian po ay malalakas. At habang nandun siya sa gilingan, giikan, nilapitan po siya ng anghel ng Diyos, kinausap. Alright? At habang siya kinausap, sinabihan siya na gawin kitang tagapagtanggol ng Israel. Bibigyan siya ni Lord ng katapangan. Kaya 15 tayo, at sinabi niya sa kanya, O Panginoon, paano ililigtas ko ang Israel? Narito, ang aking angkan ang siyang pinakadukha sa Manase at ang pinakamaliit sa bahay sambayanan ng aking ama. Sinabi na kay Yahweh, ang aking angkan pinakamahina, pinakamahirap. Ano magagawa ng angkan ko na ito? At sinabi ng Panginoon sa kanya, walang pagsalang-alang ako'y sasayo. At iyo'y sasaktan ng mga Midianita na parang isang lalaki. Alright? So sinabi po dito sa Judges na si Gideon daw po, makinig kayo, na si Gideon daw po ay inamin na sa kanya na siya po ay mahina. Amen. Na siya po ay nagmula sa lahing kukunti lang. Walang kakayanan, walang skills, hindi man lang nag-aral ng espadahan. Pero bakit kinolaw siya ni Lord? Nakita ni Lord yung heart niya. Nakita ni Lord na siya po ay obedient. Nakita ni Lord na susunod kapag sinabi susunod. Minsan po kasi tayo, tinatawag na tayo ni Lord, magsimba ka na, magsimba ka na. Hindi pa rin nagsisimba, tulog ko pa rin, itulog ko pa rin. Yun ang sagot. Amen. No? Alas 12 na, hindi pa rin nagigising, tulog pa rin, hindi na nagsimba. Alright? Minsan pinakausap tayo ni Lord, hindi tayo nagre-response. Kaya amen. Amen. So bakit ka pinili ng Panginoon? Dahil matapang ka. Amen. Hindi mo kung ilabas yung tapang mo sa walang kabuluhan at katuturan. Amen. Marami kasi dito, atapang at tao lang bang nakainom o naka-drugs. Amen. Matapang sila, nangihiram ng tapang. Amen. Pero pag sinabi nating matapang, ang matatapang, ang tunay na matapang, yung kaya pong mag-spread ng gospel ni Lord. Amen. Ang tunay na matapang, yung pupunta ng North Korea. Na? Pagdating doon, alam mo na pag binanggit mo ang pangalan ni Jesus, pupugutan ka ng ulo. Amen. Na matatapang. Amen. Amen po ba? Yung marami kasi matatapang na matapang lang sa salita Na matapang lang sa dada. Amen. Magtataka ka nga yung napakatahimik na tao, painumin mo lang yan ng alak, tumatapang Akala nila malakas na malakas sila, pero alam niyo yung mga lungok sa alak, yun yung mahihina talaga. Amen. Pasuntukin mo yan, hindi makatama sa'yo. Bakit? Wala yan lakas. Amen. Amen po ba? Amen. Ang tunay na matapang, yung naghahayag ng kabutihan ni Lord. Amen. Ang tunay na matapang, yung sumusunod kay Lord. Amen. Ang tunay na matapang, yung magawa para sa kingdom ng Lord. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, matapang ka? Subukan mo mamaya. Subukan mo yan, pag uwi mo, mag-share ka ng gospel. Amen. Matapang ka? I-post mo na mahal mo ang Panginoon. Yes. Gusto ko malaman lahat ng followers ko, mahal ko si Lord. Matapang ka. Amen. Amen. Pero hanggang ngayon, di mo mapapost-post yung Jesus Christ is Lord, hindi ka matapang. Amen. Can I hear amen? Amen. Yung iba, hindi nga nila like O mag-share ka ng gospel ni Lord, di ba? John 3:16, yung iba, wala lang. Pero yung mga gustong-gusto, nila like, ano pa? Amen. Heart, Amen. no? Hug. Amen po ba? Smile. Amen. Amen po ba? Amen. Okay? Amen po ba? Amen. Tunay na matapang. Pangalawa, bakit ka pinili ni Lord? Dahil mahal mo ang Panginoon. Sino nagmamahal kay Lord? Magsabi ng amen. Amen. Jeremiah 2:2. Pipiliin ka ni Lord dahil alam ni Lord na mahal mo siya. Amen. Paano ba tayo nagkaroon ng asawa? Nagmamahalan. Amen. Hindi mo pwedeng pakasalan ng taong hindi ka naman mahal. Amen. Amen po ba? Kasi po habang buhay, pagsisisihan mo yan, bakit ko ba ito pinakasalan? Hindi ko naman pala tumahal na shotgun marriage lang kasi ako. No? Amen. Kasi sa kalasingan ko, hindi ko alam pagising ko, nasa kwarto na pala ako ni Zoraida. Amen.
Paglabas mo, andun na yung mga kapatid. No? Nakatutok na sa iyo yung baril, kaya papakasalan mo na lang. Amen. Kayo mga lalaki, mag-ingat kayo. Okay? Huwag kayong pakalat-kalat. Amen. Okay? Baka kung saan kayo mapunta, pagising nyo, may marriage contract na pala kayo. Okay? Alright? Naiintindihan po ba? Amen. Mahal mo ang Panginoon. Paano ka nakipag-engage kay Lord? Mahal mo siya. Alam ni Lord na mahal mo siya eh. Alam ni Lord na yung pagmamahal mo sa Kanya, hindi pagkukunwari. Amen. Alam mo nga ni Lord ngayon, nakaupo ka din kung ano-ano iniisip mo eh. Alam ni Lord yan. Lahat alam ni Lord. Pati bilang ng buhok mo, alam ni Lord. Amen. Kaya nga pag may nalagas, pinapalitan ng bago eh. Ginagawa naman natin, binubunot. Kasi Lord, palit ng palit. Amen. Naiintindihan po ba natin? Amen. Dapat mahal natin si Lord. Amen. Kaya minsan, hindi tayo napipili dahil hindi natin siya mahal. Pangatlo, dahil meron tayong mahabaging puso at malinis na puso. Amen. Ang gusto ni Lord, likeness tayo ni Christ. Amen. Christ likeness. Paano ba magmahal si Jesus? Napakaganda ng kanyang pag-ibig para sa atin. Can I hear amen? Amen. Malinis ang kanyang puso at meron siyang mahabaging puso. Amen. Ano yung mahabaging puso? May awa ang puso mo. May awa ka sa wala. Amen. Can I hear amen? Amen. Eto lang naawa ka ba sa mga taong wala kay Kristo? Amen. Kung naawa ka, mag-share ka ng gospel. Amen. Malinis ba ang puso mo? Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Ang hirap kasi nung sasabihin mo, alam mo magbago ka na, tapos sasagutin ka ba't ikaw nagbago ka ba? Amen. Yun ang mahirap dun. Parang nagtapon ka ng bola sa pader, bumalik lahat sa'yo. Amen. Can I hear amen? Amen. Can I hear amen? Amen. May proseso po ang lahat nito. Magpa-disciple ka para maintindihan mo ang buhay Kristiyano, the Christian living. Amen. Dapat magpa-disciple ka para maintindihan mo, ito pala yung pamumuhay na Kristiyano. Can I hear amen? Amen. Malinis ang puso. Mapalad ang taong may malinis na puso. Beatitude, Mateo 5, mapalad ang mahabagin. Sapagat tinahabagan sila ng Diyos. Dapat meron tayong kahabagan. Can I hear amen? Ang church mo ngayon, dapat po meron tatlo. Makinig kayo. Ang totoong iglesia ng Diyos ay meron pong quality ng tatlo. Una, yung humbleness. Yung pusong merong pagpapakumbaba. Pangalawa, meron pong pusong matulungin. Ang church dapat ngayon, tayo po'y tumutulong. Abutin ang mga wala. Kaya pwede tayo magpakain ng libre. Amen. Ba't ako magpakain ng libre? Wala nga akong kinakain eh. Wala kang paninimpalampalaya kay Lord. Amen. Na kung ikaw ay nagbigay, babalik sa iyo ng sobra. Amen. Amen. Kaya amen. Ngayon, maraming nagbibigay ng libre, kailangan may posting. Kailangan i-content ko to, kaya i-picturean mo ko na nagbibigay ako para mapansin ni Lolo Mitz. No? Magkaroon ako ng kita. Amen. Kahit walang camera, kahit walang nakakita, nakikita ka naman ni Lord. Amen. Nakikita ni Lord ang ginagawa mo. Amen. Amen. Pangatlong church, madalanginin. Ang church dapat ngayon, laging nananalangin. Amen. Kasi malapit na pong matapos ang ating mga oras dito. Amen. Babalik at babalik na ang Panginoon. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba? Ready ka na ba? Ready ka? Kasi hindi mo binabago-bago yung buhay mo. Hindi ka ready. Amen. Kapag ready ka, baguhin mo ang buhay mo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, magbago ka. Bago ka. Lakasan mo, sabihin mo, magbago ka. Bago ka. Alright, hallelujah. At pangapat, gumagawa ka ng ipagkakasundo ng bawat isa. Blessed are the peacemaker. Mapalad yung mga taong nagdadala ng kapayapaan, hindi ng kaguluhan. Amen. Kaya para sa mga hanggang ngayon, hindi na pa nagbabago, yung mga chismosa nating mga kakilala dyan, magbago na kayo. Ano ba ginagawa ng mga chismosa? Pinapagulo ang mga sitwasyon. Amen. Wala namang nakita, pinangandakan na may nakita. Amen. Okay? Dapat tayo po ay gumagawa ng ipagkakasundo. Hindi tayo gumagawa ng misunderstanding o pagkakabaha-baha
bahagi. Amen. Hallelujah. Alright. Ano ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Bakit ka pinili? Una, upang humayo, mangaral, at mamunga. Sabihin mo sa katabi mo, humayo ka. Takasan mo, sabihin mo, humayo ka. Mangharal ka. Mamunga ka. Okay, ano yung humayo? Lumakad. Amen. Mangaral, magsalita. Mamunga, ipakita sa gawa. Ang buhay na merong Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Pangalawa, dahil ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Sino ba ang gagamitin? Sino ang gagamitin? Tayo. Amen. Alam naman gamitin yung aso para sa tao. Amen. 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 Kung ang mga hayop ang niligtas ni Kristo, magkatawang hayop ang ating Diyos. Kaso tao eh. Amen. Ibig sabihin, tayo yung niligtas. Amen. Kaya tayo yung magsasalita. Kaya tayo ang gagamitin ng Diyos. Amen. Kaya amen? Amen. Pero may mga instances na ginagamit ng Diyos ang mga hayop para mapakain ng kanyang mga anak. Amen. Tulad ni Elijah. Nandun sa kuweba, nagtatago, ang pinadala ay uwak. Amen. Ang mga uwak ay nagdadala ng tinapay, pagkain, para ma-provide ang pangangailangan ng kanyang anak. Amen. Amen. May video ako nakita na humingi ng tulong na binahaan. Ay sabi niya, Panginoon, tulungan mo po ako. Nagpadala si Lord ng kanyang kapitbahay na merong bangka. Ang sabi sa kanya, Brad, dali ka na. Kasi tumataas ng tubig. Sabi niya, hindi ikaw ang gusto kong mag-rescue sa akin, ang Panginoon. Amen. Nag-pray na naman, Panginoon, tulungan mo ako, iligtas mo ako. Dumating ang mga rescuer na may boat na. Sabi ng mga rescuer, Brad, dali ka na. Tumataas na yung tubig. Sabi niya, hindi kayo yung hiningi ko sa Panginoon, ang Panginoon ang inantay ko na magligtas sa akin. Pangatlo, may dumating na helicopter. Binabaan na ng lupid. Ang sabi ng helicopter, sumapit ka na dyan kasi tumataas ang tubig. Ang sagot, ang Panginoon ang inaantay kong mag-rescue sa akin. Ang nangyari, nalunod. Amen. Bakit? Napakakitid ng pangunawa pagdating sa pag-rescue ni Lord. Gagamit si Lord ng mga tao para tulungan ka. Amen. Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Huwag natin antayin na si Lord mismo ang bumaba. Baka hindi mo kayanin. Dahil hindi ka pa-glorified body. Amen. Pinadala na 3 beses ang mag-rescue sa iyo. Inaantay mo talaga si Lord. Kaya ang nangyari, lunod, patay. Kinuha siya ni Lord. Kinuha na siya ni Lord. Bakit minsan ganun tayo? Matigas ang ating mga ulo. Hingi tayo ng hingi kay Lord. Amen. Amen. Alright? Nag-pray ka, Lord. Sana matagpuan ko na yung forever ko. May dumating, mabait, pero hindi gwapo. Ay, hindi ito forever ko, Lord. Hindi naman to gwapo. Amen. May dumating, hindi gwapo, pero may trabaho. Hindi naman ito forever ko, Lord. Diba? May dumating gwapo, walang trabaho, hindi babae. Patay. Ano nangyari? Bugbog ang mukha, ginawang punching bag. Amen. Okay? Minsan hindi tayo nakikinig kay Lord. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Lakasan mo, sabihin mo, makinig ka. Alright. Makinig tayo kay Lord dahil gagamitin tayo na Lord. Amen. Huwag tayo magpagamit kay Satanas. Amen. Paano kayo ginagamit ni Satanas? Pinagluloko kayo. Amen. Kailang kalalaki mong tao, ang tingin mo sa sarili mo, babae. Kababae mo tao, tingin mo sa sarili mo, lalaki. Di ba kalokohan yun? Amen. 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 Amen po ba? Amen. Ang dami pinagluloko sa atin ng kaaway. Kaya pwede ba? Magpakatalino ka naman. Gawin mo matalino ang iyong kaisipan, mag-upgrade. Sabihin mo sa katabi mo, mag-upgrade ka na. I-upgrade mo nga yung ano mo. Yung mind mo, yung thinking mo, renew your mind, baguhin mo yan. Kasi dahil sa mind na yan, imbis na ikaw ay makaalis, no, hindi ka makaalis sa iyong sitwasyon kinalalagayan. May kausap po ba ako ngayon? Pangatlo, para hangunin sila sa pagkakaalipin.
Inutusan dito ni God si Moses sa Exodus 3:9-10. Moses, puntahan mo ang aking mga anak sa Egypt. Sabi ni Moses, paano ko magsalita? Ano kayo ng dila ko, no? Okay? Yung mga taong alam nyo, bulol magsalita. Papakinggan mo pa lang, hindi mo na maintindihan. Amen. Yung laging may ano ba, kasi, no, mga ganon. Paano nga maintindihan? Ibulol. Sabi ni Lord, ako na ang bahala sa'yo. Amen. Maintindihan ka ng mga tao, sumunod ka lang. Amen. Bakit? Anong purpose? Para pumaligtas yung mga taong pinahihirapan doon ng pero. Ginagawa silang slave for how many years? 300 years. Ginawa silang alipin. But dumating ang pagkakataon na si Moses po ay sumunod. Sabihin mo sa tabi mo, sumunod. Sumunod! Amen! Anong dala niya doon? Tungkod lang niya dala niya. Pero yung tungkod na yun, ang daming ginawang milagro at himala. Can I hear amen? Sa paglakad mo, anong dala mo? Minsan wala ka pang dala. Dala-dala mo na nga sarili mo, wala ka pa sa sarili mo. Alam mo yung taong dala-dala yung sarili pero wala sa sarili? Alright? Sarili mo na nga dinala mo, wala ka pa sa sarili mo. Na mahirap doon. Alright? Lutang. Yun lutang. Okay? Lutang ang tawag. Okay? Kailangan natin mag-response kasi maraming taong ginawang alipin ng Satanas. Pinatingnan sa kanilang sitwasyon nila, ganito na talaga kami mahirap habang buhay, mahirap, mamamatay na mahirap kasi kami mahirap. At totoo lang, kaya mong guminhawa, magsipag ka lang. At samahan mo ng pananampalataya. May kausap po ba ako ngayon? Walang mangyayari sa'yo kung tulog-tulog ka lang. Walang mangyayari sa'yo kung cellphone ka lang. Walang mangyayari sa'yo kung hindi mo gagamitin ang pinagkaloob sa'yo ni Lord na talento para mabuhay ka. Amen. Pinakamaganda rito, huwag tayong umasa. Huwag tayong umasa sa mga abroad nating kamag-anak. Huwag nating umasa sa boyfriend natin na sugar daddy natin. Amen. Amen. Baka meron mga sugar daddy dyan, sugar mommy dyan. Magbago-bago na kayo. Amen. Amen. Huwag tayong umasa na may maglo-load sa atin. Amen. Magtrabaho tayo, magnegosyo tayo, magsumikap tayo. Bakit? Kasi po, buo pa ang katawan natin. Amen. Nakakaya naman, nakita niyo po yung mga nagsusumikap, walang kamay, walang paa, naglalakad. Amen. Pero hindi nagmamalimos. Itong ang lalaki ng mga katawan, sila pa yung nagagalit pag hindi mo binigyan ng 20 kasi yatapon sa iyo yung 5. Kasi ano daw magbibili ng 5? Kaya bibihira po din talaga ako magbigay sa mga uy, malakas naman to ah. Anong problema mo? Diba may nagpanggap nga na pilay-pilay? Nung nakadami na, tumuwid na yung lakad eh. Marami manliloko ngayon. At alam niyo ba, ang mga manlilimos, sila yung mayayaman. Puntahan mong bahay niyan, kompleto, nagpapautang pa ng pera yan. Amen. Bahay ayaw, lumaban ng batas. Amen. Naintindihan po ba natin? Amen. Alright? So kung hindi tayo magbago, ano mangyayari sa atin? Kung hindi tayo mag-respond sa calling ni Lord, sino ang pipili ni Lord para magsalita? Baka nga yung katabi mong bahay, nangangailangan ng gospel, sasabihin sa'yo, saan ka ba pumupunta? Diyan lang, diyan lang, diyan lang. Amen. Hindi mo man lang masabi, nagsimba po, sasama po kayo. Tala yun, amen? Amen. Yung iba naman, pilit na ba, nahirapan na talaga ako, Pastor, bakit? Ayaw sumama ng kapitbahay ko. Simple lang, pag ayaw sumama, ipag-pray mo. Amen. Ipag-pray mo yan. Alright? Anong pag-pray, klaseng pag-pray? Kaya sabi mo, Lord, bigyan mo siya ng dahilan. Dahilan lang, Lord. Nakakausapin ka niya at hahanapin ka niya. Amen. Alam niyo, yung mga dahilan na yon? Marami. Alright? Maraming dahilan. Kasi alam niyo ang tao, pag wala pang sakit, walang time kay Lord. Amen. Pero pag meron ng sakit, luluhod na yan, iiyak na, Lord, tulungan mo ako, Lord. Pagalingin mo ako, Lord. Amen. Pag pinagaling na ni Lord, balik na naman sa bisyo. Diba? Amen. Alright? May kausap ba ako? Amen. Ang tunay na pangako, tinatayuan yan. Amen. Ginagawa yan. Amen. Pag nangangako ka kay Lord, mangako ka kay Lord. Amen. May nag-message sa akin, sorry po, hindi po ako nakasimba ngayon. Ang reply ko, kay Lord ka mag-sorry. Amen. Bakit? Hindi naman akong worshipin mo si Lord.
Amen. Ba't po kayo sa pastor nagsusorry? Kay Lord kayo mag-sorry. Amen. Kaya amen. Amen. Alright, kaya sa tuwing may pangako ka na hindi mo tinutupad, si Lord ang bahala na sa'yo. Amen. Kaya yun, amen. So anong gagawin natin pag walang nag-response? Wala po, no, makakilala sa Panginoon. Amen. Paapat, upang mahayag ang kamangamahang gawa ng Diyos. Paano mo masabi na ang Diyos ay makapangyarihan? Mismo sa iyo, may gagawin ng Diyos na himala. Amen. May kwento po ako sa inyo. Isang araw, nakwento ko po ito sa life group. Isang araw, ang tatay ko nagigitara, wala kaming ulam. Tatanghali na yun, ha? Wala kaming ulam. Sa FBR kami. Ang bahay namin ganito bukas, tapos diretso yung street doon. No? Ang bahay namin, ito yung gitna. Talagang pag dito, tanaw na tanaw ng mga tao, malayo pa kung nagsaing na ba kami o wala pa. Kasi, tagos na tagos. Sa pastry. Magtatanghali na siguro mga around 10. Sabi namin, ako nagtanong, paanong ulam? Sabi ni Papa, wala. Walang ulam, mag-pray tayo sa Panginoon. Yung Papa ko kasi, worshiper yon, may gitara yon, nagko-accordion yon, laging nakanta yon. Pag nandun yun sa bahay, laging nagko-concert, nagkakanta, nagpupuri kay Lord. Nag-pray siya na Lord, tugunin mo po ang aming pangangailangan sa araw na ito. Mamaya, biglang may puting aso, may tangan-tangan na karne sa bibig. Amen. Alright? True story to. Amen. May naka-plastic, tas may dugo-dugo pa yung karne. Amen. Biglang, humarap yung aso dun sa pinto, tinitigan ng Papa ko, uy, pagpapala. Papa ko, magpapala daw. Marinig namin na yun. Sabi niya, may yung aso, may binitbit na karne. Sabi ng mama ko, huy, baka may alin yan. Sabi ng Papa ko, antayin natin, kapag may nag-claim, ibigay. Pero pag wala, padala ni Lord to sa atin. Amen. Alright? Magtatanghali na, wala pa rin nag-claim. Sabi ng Papa ko, didisinan ko na to, Lord. Uulamin na namin. Amen. Hanggang gabi may ulam kami. Amen. Praise God. Hanggang ngayon naman, wala nag-claim sa FBR eh. May nawala sa kanila na karne. Amen. Wala nag-claim eh. Alright? Kasi kung may mag-claim, maghahanap yan. May nakita po ba kayong yung aso? Malamang, kabibili lang nun sa palengke. At malamang, kalalapag lang ng may-ari. Alright? Hindi rin namin alam kung anong kwento. Basta malaga. No? Dumating yun na nandun, walang nag-claim. Amen po ba? Amen. That time po, yung barangay, nandun sa Poblacion 5, di ba Kuya Ryan, layo-layo ng barangay, doon pa namin yung iikot, Poblacion 5. Alright. At ang bahay that time ng FBR, kagaya nito po, may mga empty na bahay, wala pa talagang katao-tao. Kasi isa po kami sa mga pioneering dyan, 1990. No? So wala pang gaanong mga bahay. May bahay pero walang mga tao. So sino po ang aming tatanungin? You know, kayang gumawa ni Lord ng milagro. Amen. Can you hear amen? Amen. Baka mamaya mag-pray kayo, Lord, magpadala ka ng aso, ng pusa, ng ibon. Yung may dumating, may dala, kapitbahay mo, ayoko niyan, Lord, galit ko yan, baka may lason. Minsan, nagda-doubt tayo sa ginagawa ni Lord sa buhay natin. Can you hear amen? Ano nga ba ang pinagawa sa iyo ng Diyos? Bakit ka pinili? Alright? Upang mahayag ang, kamangamahang gawa ng Diyos, may patotoo ka. Sabihin mo sa katabi mo, anong patotoo mo? Anong patotoo mo kay Lord? Paano mo si Lord natagpuan? Paano mo si Lord nakilala? Palima, upang gampanan ang tungkulin para sa Panginoon. May mga tungkulin po tayo para gampanan natin ito, mga kapatid. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka tagapakinis lang. Tagapakinis Hindi ng mukha, ha? Sabi mo, hindi ka tagapakinis lang. Amen. Ng upuan. Amen. Alam mo, minsan, kumikinis na yung upuan, kakaupo mo, pero wala ka pa rin ginagawa. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kilos-kilos naman. Lakasan mo, sabihin mo, kilos-kilos naman. Iba dito, pag evangelism na, ilan na lang natitira? 3 na lang. Amen. Pero yung 3 na yun, leaded by the God the Father, Son, and the Holy Spirit. 3 na lang sila. Amen.
Yung ibang kabataan, ang dami, ay maglinis pa ako ng bahay. Pero nung walang hayo, hindi naglinis ng bahay. Amen. Nung bahano yan, naglilinis na ng bahay. Yung tambak na hugasan para lang hindi makapaghayo. Amen. Ang daming dahilan. Pero ang reward na yon para dun sa mga humahayo. Alam niyo ba kung bakit? Meron pong crown of life, corona, na ipuputong ibibigay sa atin. Kung meron po tayong nadalang kaluluwa sa harapan ni Lord. Amen. Amen. Bakit tayo kailangan gawin ito? Bakit? Ang pinakamahal dito sa mundong ito, hindi po diamond. Hindi pink diamond. Hindi yung pinakamagandang yate. Hindi yung pinakamagandang building sa Dubai na puro gold, ang pati CR gold. Hindi yon. Ang pinakamahal sa mundong ito ay ang kaluluwa. Amen. Unawa po ba natin? Amen. Gaano kahalaga ang kaluluwa? Dahil ang kaluluwa na yan, yan po ang magsasuffer sa hell at mag-enjoy sa eternal life. Amen. Ngayon, kung wala kang awa sa mga taong ito na araw-araw mong nakasalamuha, na hindi mo sila masabihan na mahal sila ni Lord, sayang ang mga kaluluwa na yan. Amen. Na sana magningning sila sa kalangitan, pero hindi, dahil po hindi sila nakarinig ng salita ng Diyos. Amen. Can I hear amen? Amen. Tanong ko, may classmate po ba kayo? May classmate, nag-aaral. Sino nag-aaral? Magsabing amen. Sino nagtatrabaho? Mag-amen lang. Amen. Sino may kapitbahay? Mag-amen lang. Amen. Meron pa naman pala kayo lahat eh. Amen. Anong ginagawa nyo? Yun na lang, sino may girlfriend? Sino may boyfriend? O, yun na lang, pati girlfriend, boyfriend mo, di mo madala-dala kay Lord. Amen. Sino may anak? Sino may asawa? Ano nangyari dyan, Rev? Dali natin yan kay Lord. Amen. Lahat meron. Amen. Pero may mga dahilan kasi tayo kaya hindi natin ginagampanan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Lakasan mo, sabihin mo, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Alright, mahal tayo ng Panginoon. Amen. Glory to God, amen. Amen. Sa panahon ngayon, bibihira na po ang magsalita tungkol sa paghahayo. Kasi ang gusto ngayon ng tao, prosperity gospel. What I mean to say, gusto ng tao, pagpalain ka ng Diyos. Ang tao naman, amen. Pero pag sinabi, humayo ka, ayoko. Amen. Ganon ang reaksyon ng tao. Amen. Pag sinabi ng preacher, pag gagawin mo to, magbigay ka, yayaman ka, amen! Pag magbigay ka ng oras mo para maghanap ng kaluluwa, yayaman ka, sasabihin, di ako naniwala. Amen. Ganyan ang tao ngayon. Tamad, Amen. maghayo. Amen. Tamad, mag-share ng gospel. Can I hear amen? Amen. Wala tayong pinipili. Bata, matanda, may kaluluwa yan. Amen. Can I hear amen? Amen. Alright. Resulta kapag hindi natin pinahalagahan ang pagpili o paghirang ng Diyos sa atin. Number 1, magiging matatakutin tayo sa buhay. Amen. Kunting takot lang ng kaaway, takot na tayo agad. Amen. Umulan lang, ayaw mo na magsimba. Amen. Nakita mo lang yung labahan mo, ayaw mo na magsimba. Maglalaba ako, natakot ka sa labahan mo. Amen. Pero kay Lord, hindi ka natakot. Amen. Can I hear amen? Amen. Alright. Sa mga may bagong karelasyon dito, pag ang karelasyon mo wala sa Panginoon at ikaw ay nasa Panginoon, kapatid, sasabihin ko sa iyo, handa mo sarili mo. Amen. Kasi papipiliin ka niyan. Sasabihin sa'yo, if you love me, choose me. Over your God. Amen. Aba, pagpipiliin mo yung taong yun, kalokohan na. Amen. Kasi bakit po? Ang tao talaga na may Panginoon, panalo ka nun. Amen. Amen. Galing yun, amen. Amen. Kaya kayo mga binata, maghanap kayo ng babae may takot kay Lord. Hindi yung kayo ang takot. Amen. Mga babae pa naman, laging tama. Kahit mali, tama pa rin. Amen po ba mga babae? Kaya minsan ang tawag sa atin, may saltik na eh. Diba? Kasi bakit? Lagi na lang natin tinatama ang gusto natin kahit mali. Kaya yung amen? Kaya yung amen? Amen. Kaya naman mga lalaki, ay magpakalalaki naman kayo. Amen. Diba? Pag sinabi ng girlfriend, mag-date tayo, honey. Sabihin mo, magsimba ako. Bahala ka, hiwalay na kita, papalit ako ng iba. Aba, ikaw naman natakot agad. Diba?
Kaya hindi na nga ako magsimba, Lord. Unahin ko muna tong girlfriend ko. Aba, parang nagkamali ka yata. Pag pipiliin mo si Lord, bibigyan ka ni Lord ng mas maganda dyan sa nag-iwan sa'yo. Amen. 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 Piliin mo lang si Lord at bibigyan ka ni Lord ng best para dyan. Amen. Kaya amen. Amen. Kasi may mga thinking na malalaki, ay, born again yung girlfriend ko eh. Simba-simba nga ako, pero hindi talaga ako magsisimba. Bahala yan. Kung nakuha ko na yung gusto ko dyan, iwan ko na yan. Amen. Pag ganyan ang plano mo sa babaeng naglilingkod kay Lord, para ka nagpakatiwakal na talaga. Amen. Dahil pag umiyak yan kay Lord, dahil nasaktan mo, mananagot ka. Amen. Pag talagang nag-serve kay Lord yan at sinaktan mo, can I hear amen? Amen. Pero pag hindi naman talaga din nag-serve kay Lord at pabanjing-banjing lang din, nako, alright, ano ilalaban ni Lord? Hindi ka naging tuwid sa harapan ni Lord. Amen. Can I hear amen? Alright, magkaroon ka ng problema sa buhay. Madadamay pa yung iba. Ano nangyari kay Jonah? Hindi nag-response. Nadamay ang Nineveh. Nakuha niyo yung kwento na yon? Inutusan ni Lord, pumunta ka doon na pumunta sa Tarsis. Sabi nila, pumunta ka ng Naik, pumunta ng Gentry. Amen. Sabi nila, pumunta ka doon sa LRT, pumunta ng SM. Okay? Ang nangyari tuloy, nadama yung ibang walang ka alam-alam. Amen. Isa pag inutusan tayo ni Lord, nadadama yung mga walang alam dahil sa katigasan ng ating mga ulo. Amen. Kaya amen. Kaya nagsisi si Jonas. Bumalik siya sa kanyang, calling. Nag-respond siya. At doon, humingi siya ng tawad sa Panginoon kasama ang buong bayan ng Nineveh. Amen. Kaya amen. Amen. So, ano yung pangatlo? Dadami po ang maging mangmang sa katotohanan kapag hindi po tayo nag-respond sa ating pagkapili at pagkatawag. Kaya amen. Amen. Hindi rin magaganap ang nais ng Diyos sa ating buhay. Sapagat taliwas po ang ating ginagawa sa kalooban ng Panginoon. May kausap po ba ako ngayon? Amen. Laging tandaan na hindi tayo spare tayo lang, para tayong reserve lang na gulong, na kapag na-flat yung isa, ikaw ang ipapalit. Tandaan mo, pinili ka ng Diyos. Amen. Tandaan mo, seryoso si Lord na pipili sa'yo. Amen. Hinahanap na hanggang ngayon ang maging servant niya at maging kabilang sa fivefold ministry na hinahanap. Amen. Kaya amen. Amen. Pinili ka ni Lord dahil meron siyang magandang plano sa buhay mo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, may plano siya. Lakasan mo, sabihin mo, may plano siya. Eh, ang Diyos, may plano sa iyo. Ikaw, anong plano mo kay Lord? Wala lang, ginagawa mong ambulansya si Lord. Amen. Ano trabaho ng ambulance, kuya? For emergency purposes. Amen. Kapag may kailangan, sa katatawag kay Lord. Amen. Pero pag happy-happy ang buhay, wala mo ng Lord, Amen. Can I hear amen? Amen. Meron pong 10 bilyon katao ngayon sa ating population. Ayon sa studies, mahigit na 10 billion ang population ng tao sa buong mundo. Imaginin mo sa 10 billion, isa ka ngayon sa nagpupuri sa Panginoon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, congratulations. Sa 10 billion na tao ngayon, isa ka sa nakikinig ng salita ng Panginoon. Amen. Wala pa sigurong 200 ngayon. Dito lang sa barangay nyo, ang nag-worship kay Lord. Amen. Baka nasa 100 lang ang nag-worship kay Lord. Amen. At ikaw kasama ka sa nag-worship kay Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpak para sa Panginoon. Kaya yun, amen. Amen. Alright. Last part na tayo. Last part. Pinili ka ng Diyos at paulit-ulit kanyang pipiliin. At hanggang ngayon, kumakatok siya sa iyong puso na balang araw, ikaw ay susunod sa Kanya. Amen. Naintindihan po ba natin? Amen. Pinili ka ni Lord. Sabihin mo sa tabi mo, pinili ka ni Lord. Pinili ka ni Lord. Ituro mo, ituro mo. Pinili ka ni Lord. Pinili ka ni Lord. Amen. Pinili ka ni Lord.
Kung si Satanas nga, namimili eh. Amen. Diba? Ngayon, tawan-tawa. Bakit? Mas marami yung pinili Amen. na huwag mag-worship kayo. But, look at you now. Pinili mo si Lord. Andito ka ngayon, pinili mong makinig ng salita ni Lord. Amen. Can I hear amen? Amen. Buksan mo yung puso mo ngayon. Sabihin mo, Lord, kung hindi man tama itong ginagawa ko, ayusin mo ang buhay ko. Amen. Kung meron pa man ako mga bisyo sa katawan na ito, alisin mo, Lord. Gusto kong maging totoo ako na naglilingkod sa iyo. Amen. You cannot serve to master. Hindi pwedeng ngayon, nakikinig ka, mamaya pag uwi mo, lasing ka na. Niloloko mo ang Panginoon. Amen. Hindi pwede ngayon, hallelujah, 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 hallelujah. Mamaya, mura, mura, mura. Amen. Niloloko mo ang Panginoon. Amen. Hindi pwede ngayon, mababang loob mo. Mabait ka dahil nasa harapan ka ng preacher, nandito ka sa gathering, mabait ka. Pag uwi mo, ang tigas ng puso mo at hindi ka marunong magpatawad. Hindi pwede ang galing mo sa Bible. Pero hindi ka naman marunong magbigay ng konsiderasyon sa iba. Ang galing mo sa Bible, pero yung meron lang nag-iwan ng kalat, galit na galit ka na. Ano ba yan? Nagkalat-kalat? Nagpanggap ka na mabuti, pero ang totoo hindi pala. Can I hear amen? Ang lakas mo nga mag-pray, ang lakas mo mag-worship, dinig na dinig ng kapitbahay mo, pero hindi ka malapitan man lang. Hindi ka man lang malapitan, hindi ka man lang mahinga ng tulong. Batid, kalokohan yan. Makikipagkapwa tayo, tao, dahil si Kristo ang nakita sa buhay mo. Si Kristo ang nakita sa buhay mo. Si Kristo ang tumawag sa iyo. Can I hear amen? Can I hear amen? Hindi pwedeng ipita mo yung sarili mo na kilala mo si Kristo. Baka kasama ka sa sasabihin nila, sino ka? Hindi kita kilala. Dahil ang kilala ko yung sumusunod lang sa akin. Can I hear amen? Marami ngayon na nagsasabing, kilala ko si Kristo. Sa sabungan may Kristo. Tama di ba? May Kristo doon. Baka ibang Kristo ang kilala mo. Ang tunay na nakakilala sa Kanya, nakakarinig sa panawagan niya. Sumusunod sa boses niya. Naunawaan po ba? Hallelujah. Kung ngayon parang duda ka pa, Lord, kilala nga ba kita? Kilala ba kita? Kasi Lord, bakit kaya kong i-give up yung ministry ko? Bakit ang bilis ko magdesisyon? Sabihin lang ng barkada ko, pare, birthday ko sa linggo, sama ka sa swimming. Bakit magsisama agad ako sa swimming? Bakit hindi ko naisip na, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you? Pwede naman akong humabol pala pagkatapos ng linggo, pagkatapos ng gawain. Nauna ko lang si Kristo. Manindigan ka? May kausap po ba ako? Hanggang saan mo ipaglalaban ang paninindigan mo na susunod ka kay Kristo? Darating ang araw, makinig kayo. Ahabulin tayo ng mga EI dahil hindi tayo susunod sa plataforma na gagawin nila. This world will be under in one world government, and that government will sue you kapag hindi ka sasamba sa halimaw. Ahanapin ka. Ngayon, kung hindi ka manindigan sa iyong pananampalataya, batid, masasama ka sa mapaparusahan. And that one world government is coming. One world government is coming. Malapit na. Kaya ngayon, Kristiyano ka, magpakatatag ka. Magpakatatag ka. Can I hear amen? Subukan mong
patatagin ang pananampalataya mo. Hindi ka kayang ihiwalay ng walang pera, gutom, relasyon, kahirapan, tabak, kamatayan. Hindi pwedeng iwalay ka niyan sa pag-ibig ng Diyos. Kung mahal mo ang Panginoon, at any cost, susunod ka sa Kanya. Tandaan mo, you are the choice and not an option. Again, you are a choice and not an option. Pinili ka ni Lord, hindi ka option lang. Dahil ikaw ang pinili. Can I hear amen? Hallelujah. Tumayo tayo lahat. Glory to God. Hallelujah. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may
pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, sa pangalan mo, sa pangalan mo, sino man dito ang hindi pa tinanggap ang Panginoon sa kanyang buhay, pwede kang sumunod sa panalangin na ito. Itaas mo ang iyong kamay sa Panginoon. Sa Kanya ay may kalayaan, sa Kanya ay may kagalingan, sa Kanya ay may kapayapaan. Tanggapin mo ang Panginoon ngayon sa buhay mo. Ikaw ay pinilit, hindi ka option. Ikaw ay hinirang, tinawag ng Diyos, kaya ka nandito ngayon. Kung handa kang tanggapin ang Panginoon sa buhay mo, itaas mo ang iyong dalawang kamay bilang pagsuko. Sundan mo ako sa panalangin, sabihin mo, Panginoon, sa tanghaling ito, kinikilala kita bilang tagapagligtas ng aking buhay. Simula sa araw na ito, ako ay maglilingkod sa iyo. Binibigay ko ang aking buong buhay, ang aking puso, ang aking isipan. Inaalay ko sa iyong harapan. Panginoon, mahabag ka sa akin. Patawarin mo po ako sa aking nagawang kasalanan. Patawarin mo po ako na hindi ako nakinig sa iyo. Panginoon, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Walang karapatan ang kaaway sa templo na ito. Simula sa araw na ito, ang iyong banal na dugo ang sanglulukob simula dulo ng aking buhok hanggang talampakan. Ako'y ganap, ako'y sayo, ako'y susunod sayo. Siluhan mo ako ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sa pangalan mo may kaligtasan. Ikaw ay ligtas na balit. Ikaw ay may bagong pangalan. Ikaw ay may bagong pagkatao ngayon sa harapan ng Diyos. Sa pangalan mo, sa pangalan mo, sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalitan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Ako'y mananalangin para sa inyo. Panginoon, salamat na nagbukas ang kalangitan sa tanghaling ito. Thank you, God. Oo, Panginoon, huwag mong pabayaan ang iyong mga anak at hinirang pinili na sila ay magpapatuloy sa kanilang relasyon sa iyo, Diyos. They have their new name, they have their new identity in Christ. Christ lives in you. You are now more than conqueror. You are a winner. In the name of Jesus. Salamat, Lord. Binababaan ko ngayon ang iyong mga anak ng iyong grasya, ng iyong mercy, Lord, na anuman ang hamon sa buhay na ito, sila'y magpatuloy. Maghahanap sila, Lord God, ng tahanan na merong gathering fellowship na tulad nito, na hindi nila pabayaan ang kanilang mga kaluluwa, Lord, na malikaw muli ng landas. In the name of Jesus, na silang lahat ay magpapatuloy. Hallelujah. Na wala sa kanila, Panginoon, ang bibitaw sa pananampalataya. Patuloy mo po i-provide ang kanilang pangangailangan naman. Nakatagpuin mo sila araw at gabi, O Diyos. I-bless mo sila sa kanilang mga trabaho. Lord, promotion upon promotion. Oh Lord, blessing upon blessing. Ang matanggap sila mula sa iyo. Lukuban mo silang lahat ng iyong kapangyarihan sa pangalan ng aming Panginoon
Jesus. Lahat tayo magsabi na Amen. God bless everyone. Amen. Na-bless po ba tayo lahat? Amen. Maraming salamat po, Pastora, sa mensahe na binigay mo sa amin sa araw na to. Doon na po tayo sa pagbibigay sa Panginoon. Mabigay sa Panginoon na may kagalakan. Magbigay sa Panginoon na may kagalakan. Purihin ang Diyos at sambahin sila na may tunay kagalakan. Hallelujah! Magbigay! Magbigay sa Panginoon na may kagalakan. Magbigay sa Panginoon na may kagalakan. Purihin ang Diyos at sambahin sila na may tunay kagalakan. Hallelujah! May announcement po ba, Pastora? Praise God. Ipagpatuloy po natin ang ating mga ginagawa, lalo na po ang ating sharing, spreading the gospel. Amen. So may this 25 po, meron po tayong event dyan po sa court. I don't know kung okay na yung sulat natin, kung approved na ba. Pag-pray natin po for approval po ito. So 25 po, holiday po yun. Meron po tayong feeding program. Magpakain po tayo. Amen? Kailangan po natin gawin ito na abutin po natin ang mga tao sa ating komunidad na kahit po tayo ay tulad din nila na wala, pero kaya mag-provide sa Lord para sa atin. Amen? So let us spread love in giving. Mag-spread po tayo ng ngiti sa pagbibigay. Hallelujah, sapagkat po mapalad ang nagbigay kaysa tumatanggap. Kaya patuloy suportahan ang gawain kung ano ang kakayanan, ibigay para kay Lord. Amen. Huwag po ibigay sa pastor nyo, ibigay nyo kay Lord. Amen, para po yan sa gawain. Amen po ba? And nagpa-planning din po ako na morning siguro may free pakain po tayo. Lahat ng dadaan dyan sa kanto, bigyan natin ng food. Free food. Amen po ba? So mag-pray po tayo na makapag-spread din tayo ng libreng pagkain sa lahat ng dadaan. Amen. Alright, so nagbigay tayo na galing sa puso natin. Amen. So kailangan po natin gawin yan kasi yun po yung gusto ni Lord. It's better to give and share the blessing. Kapag itong subok pa na po yan eh. Kung nagbigay ka, ikaw ang lalong pagpalain ng Panginoon. Amen. So spread the good news, the gospel of the living God. Mahal kayo ng Panginoon. Amen. At patuloy siya nagmamahal sa inyo. Amen. So salamat po sa inyong pagdalo ngayong tanghali. Alam ko po na bagamat ang tiyan niyo nagsasabing gutom na. Pero ang Diyos Espiritu nagsasabing busog pa, busog pa. Amen. To God be all the glory. Amen. Tumayo po tayong lahat para po sa closing prayer. Bago po na, tinatawagan ko po si Nanay Josepa po para po sa closing prayer. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face toward you. Taas po natin ang mga kamay. And give you Maraming salamat po. Muli, mahal na Panginoon.
upang pagdiwanagin ang aming mga puso at isipan, Lord God. Hallelujah. Bagamat patuloy ang mga trials sa aming mga buhay, ngunit dariyan ka lagi sa aming buhay, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Hallelujah. Hindi po man ang Panginoon, hallelujah, sa nagpahayag ng iyong banal na salita, Lord. Maraming salamat po, Lord God, sapagkat patuloy mo siyang dinadala sa iyong banal na tahanan, Lord God. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, mga Panginoon. Hallelujah. Hindi po sa mga nagbigay na Panginoon, hallelujah. Balik ko lang, hindi ka tumaapaw, Lord God. Pagpapala, Lord, maging sa mga hindi nagbigay ng kanan, pagpalayo sila, Lord God, hallelujah, na sila kaya magdalawa ng mga buhay at makapagbigay sa inyo, Lord God. Maraming salamat po, Lord, hallelujah. Maraming salamat sa dami ng pangalan ni Jesus. Sabi ng ating kamay sa Panginoon, Lord God in heaven, patuloy kaming tumatawag sa iyong pangalan at makapangyarihang pangalan. Sa tanghaling ito, ingatan mo po ang iyong mga anak. Sa lugar na ito, Lord, sila ay patuloy mong gamitin mightily. Patuloy mo silang gawing courageous, Lord, sa paghahayag ng mabuting balita. Dalangin ko, Lord, na maraming mga kaluluwa ang mag-respond sa panawagan. Dalangin ko, Lord, na maraming kaluluwa ang mabago sa lugar na ito. In the mighty name of Jesus. Punuin mo kami ng iyong banal na kapangyarihan, Lord, that we can walk in righteousness and holiness before you, Abba. Sa pangalan mo, Jesus, sa oras na ito, sinasawatan namin na namang plano at gawa ng kaaway hindi makapangyayari. Inaalis namin, Lord God, ang kapangyarihan ng kawalan, hallelujah, kahirapan, kagipitan, sakit, karamdaman, maging espiritu ng disgrasya at kamatayan, in the mighty name of Jesus. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ilagay mo kami sa ilalim ng iyong kapangyarihan, Ama, na araw-araw kami ligtas sa mga trabaho, araw-araw kami ligtas papuntang paaralan, ligtas ang iyong mga anak, Lord, sa kanilang mga tahanan. O magpadala ka na maraming angay naghagabay at papatnubay sa amin. Sa pangalan ni Jesus, simula dulo ng aming bukang at nalambakan, ingatan mo kami. At narito ang aming mga kabay, handa nang tanggapin ang basbas na nagmumula sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng basbas ng Banal na Espiritu Santo, mga kapatid, humayo tayo lahat. Dali natin ang pag-ibig at ang paglingap ng Diyos na sumasagana sa atin. Ngayon at kailan pa man, silyuhan niya tayo lahat ng kanyang banal na tuwag na pangyarihan. Ito ang aming sabat na langit, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lahat na nagkakupay ay manayamang sabi ng Amen. Akala ko magkatabaw sila. Ano to? Kababata ni Tito Nonoy. Talaga? Wow. Salamat po. Ay. Sinelas din. Ay muna tayo. Nabitin ang Ba't nito ta? Ayun, may hagdan. Ito ba ito? Mali. Malaki sa isip. Ingat ka na na ha. Yo, kumusta pa ulit yung Mama! Ano pala po?
Patay mo na yung live stream.